Kalaunan, nagbasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Lahat ng tao ay may mga tiwaling disposisyon at namumuhay ayon sa mga satanikong pilosopiya. Halimbawa, ang mga kasabihang, ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba, o na hindi magagawang kamtin ang malalaking tagumpay nang hindi nagsasabi ng mga kasinungalingan. Ang mga ito ay mga satanikong pilosopiya at mga pagbubunyag ng mga tiwaling disposisyon. Kailangang magsinungaling ng mga tao para tapusin ang mga bagay-bagay, magkamit ng mga pansariling pakinabang, at maisakatuparan ang mga layo nila. Hindi talaga madaling maging matapat na tao kapag taglay ng isang tao ang ganitong uri ng tiwaling disposisyon. Dapat manalangin ang isang tao sa Diyos at umasa sa Kanya, at laging pagnilayan ang sarili at kilalanin ang sarili. Saka lang unti-unting makakapaghimagsik ang isang tao laban sa laman, makabibitiw sa mga pansariling interes, at makabibitiw sa kanyang banidad at pride. Higit pa rito, dapat magawang tiisin ng isang tao ang iba't ibang uri ng paninirang puri at panghuhusga bago siya maging isang matapat na tao, magsabi ng katotohanan, at umiwas sa pagsisinungaling. Amen. Mula sa siping ito, napagtanto ko na nagsinungaling ako para hindi mapahiya at para maprotektahan ang aking katayuan. Natakot akong hamakin ng sister at ayokong isipin niyang binabaliwala ko siya at pagkatapos ay bumaba ang tingin niya sa akin. Napagtanto ko na ang mapanlinlang na disposisyong ito ay resulta ng patuloy na paggawang tiwali ni Satanas. Dahil dito, labis na pinapahalagahan ng mga tao ang reputasyon at katayuan, na siyang dahilan kung bakit natututo tayong manlinlang sa ating buhay, gamit ang mga kasinungalingan para protektahan ang ating katayuan. Kahit pagkatapos manampalataya sa Diyos, hindi ko pa rin maiwasang magsinungaling at manlinlang kapag nakikisalamuha sa aking mga kapatid. Dahil ang mga bagay na tulad ng katayuan, dangal, at ang imahe ko sa puso ng iba ay patuloy na gumagapos sa akin.